A new beginning. Alright, so siguro, you don't need a New Year's resolution kasi mabibreak nyo lang yun eh. So ang kailangan nyo, ang bawat isa sa atin kailangan is a new beginning. Dapat talaga isang pasimula, bagong pasimula. Alright? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon is a book of Mark. Kilala si Mark, no? Si Mark, ang kauna-unahan na gospel was written by Mark. And it was believed na si Mark ay kumuha ng lahat ng mga konsepto na sinulat niya kay Peter. So actually, Mark is the gospel according to Peter. Pero ginawang writer siya eh. Kanya, sa kanya inano yung letter ng Mark. Now, and we're going to study chapter 5. Alright? So verse 1 to 20 lang naman to eh. So ang chapter 5, just to give you a glimpse of chapter 5, are people na na-encounter si Christ. Napakaganda ng beginning talaga nila. One is a demon-possessed, the man of Gadara. Second, isang babae na 12 years nang inaagasan. Just imagine, 12 years na siyang inaagasan. Without control, every day talaga inaagasan siya. For 12 years, nagpatingin na sa doktor, lahat na ng kanyang mga resources na ubos, saka papatingin. But then he saw Jesus. Nagkaroon siya ng new beginning. Grabe yung beginning. 12 years, sinatira. And then, the second is a man named Jairus, who is a member of the council. Isa sa mga Sanhedrin. Member ng Sanhedrin, na may sakit yung anak. And invite si Christ na pumunta sa kanyang bahay, pero wala na, namatay na. Isa sa mga bagay na minsan iniisip ko sa buhay, yung sa buhay ni Jairus, paano siya mabubuhay yung kaisa-isa niyang anak namatay. So, pinuntahan ni Christ yun. Alam nga, minsan naiisip ko to eh. Si Jesus Christ, hindi nag-sermon ng funeral service. Grabe, no? Samantalang madalas ako tawagin para mag-sermon sa isang funeral service. Si Jesus Christ, hindi kailanman nagbigay ng sermon sa funeral service. Bakit? Kasi lahat ng pinupuntahan niya, patay binubuhay niya. Kanya wala pang sermon. So, let's try to do this, to start this. A new beginning, that's the message. Start tayo sa Mark 5:1. Alright? Babangsin natin ito. They went across the lake to the region of Gerasenes. Actually, sa ibang libro is Gadara. Yung Gadara po ang pinaka-province. Gerasene is one of its city. Next. When Jesus got out of the boat, kabababa pa lang niya sa boat. So, galing sila, nag-cross sila ng Sea of Galilee, kabababa niya pa lang dun sa boat, sinalubong na siya, a man, with an evil spirit came from the tombs to meet him. So, ano yung man? Sabi dito, a man who is a demon-possessed. Or would I say, devil-possessed. Alright, ang bilis naman. Yun na ba yun? Jesus got out, the man with an evil spirit, actually demon-possessed, the evil spirit, came from the tombs to meet him. Now, I want you just to focus on this. Kasi sa Mark 4, sa Mark 4, naranasan silang isang napakatinding bagyo. So, Jesus Christ actually sa Mark 4 ay nagpapagaling ng mga may sakit. And then suddenly, nag-stop siya. And then sabi niya sa mga apostol, let's go to the other side. And that is Gerasene, Gadara. Let's go to the other side. And pagka tinignan mo, pinag-ugnay-ugnay mo lahat ng mga talata, makikita mo,
Kanya pala siya pupunta doon sa the other side, sapagkat meron siyang isang tao na narinig na sumisigaw. Perhaps. Dahil kasi pagkatapos niyang pagalingin, bumalik uli siya eh. So isa lang ang dahilan. Mantawa, isang tao lang ang pupuntahan niya doon sa Gadara, isa lang. At doon sa dagat, pinigilan pa siya na halos malubog yung kanilang barko. Yung bangka pala. Halos lumubog. But then Jesus Christ, hindi yung pwedeng pigilan si Christ. Ano bang ilubog? Kahit ilubog mo yung bangka na yan eh. Isang salita niya lang eh, tumahimik ka. Talagang tumahimik. Alright. So ito na, bumaba na siya sa barko, sa boat. A man with an evil spirit came down from the tomb to meet him. So yung man na inaalihan ng demonyo, that's sa Greek word, with an evil spirit, o kasi sa iba demon possessed, pero sa Greek word, the word is demonized. That's the word, demonized. So, it's from the tombs to meet. All right, next verse, please. So look at this. The man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Natignan niyo yung condition. Gusto ko makita lang natin yung condition ng demonized man here. Ang sabi, he lived in the tombs. So, pinaka-worst na lugar na po pwede kang tumira o manatili ay sa libingan. That's it. Ayun yun na, definitely makikita natin dito kung paano tinakwil na siya ng kanyang mga magulang, tinakwil na siya ng kanyang mga kapatid. Because no one, could bind him anymore. Wala na siya, hindi na siya kayang kontrolin. Talamak na ang pagka-demonize nung taong yon. Talamak na talaga. No one could bind him. Not even with a chain. Gusto ko yung word na anymore. Ayun, dapat maintindihan natin yung word na anymore. So maybe there was a time na nagsimula yung kondisyon ng lalaking yon. May simula naman lahat ng bagay. Maybe ang unang niya is just influence. But then suddenly, lumala hanggat hindi niya na kayang kontrolin ang sarili niya. At dumating ang panahon, pati yung mga taong nagmamahal sa kanya, hindi na rin siya kayang kontrolin. Because he was bound in chain. Isang tanong dito sino nagkadena sa kanya? Di ba dito dinidemanda yung, halimbawa ikaw, meron kang tatay na makulit, na layas, ulyanin na, hindi na alam, basta kung saan nagpupunta, ilang beses na nadisgrasya sa kalalayas. Anong ginagawa ng mga Pilipino? Kadalasan mga Pilipino, kinakadena yung taong yon. Now, malupit ba yon? Sabi, pagka nakakita kayo ng human rights, at kinuna na nakakadena yung matanda, inaapi niyo yung matanda. Pero itong demon-possessed na tao na to, kinadena talaga. Why? Why siya kinadena? Because first of all, he is uncontrollable. Next verse, please. For he had been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the iron on his feet. No one was strong enough to subdue him. No one. Now, tatanong nyo, bakit siya kinadena? Kanya siya kinadena sapagkat natatakot sila na manakit siya ng tao. Or, worse, natatakot sila na saktan niya ang sarili niya. Look at the next verse, Look at the next verse. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. There it is. Alam po ninyo yung sitwasyon ng taong ito. Tatlo lang ha. First of all, he's a demon-possessed. And many verses na synchronized dito sa verse na ito, sinabi, siya'y totally naked. He's totally naked. He's uncontrollable. And he's so miserable.
yung situation niya, talagang napaka kalunos-lunos. Wala nang pag-asa. Bakit niya sinasaktan ng kanyang sarili? Why does he cut himself with stones? Anong reason sa palagay niyo? He wants to die. Gusto niya nang mamatay. Grabe. Hindi niya na kayang yung sitwasyon to which he's in. Gusto niyang wakasan yung sitwasyon niya. Kaya pala si Kristo umalis doon sa lugar ng pinanggalingan niya, just to look at this man. To look at this man. At nang makita niya palang doon sa bangka na bumaba si Kristo, anong ginawa? Tumakbo na siya agad. Kasi nakakita siya ng isang liwanag ng pag-asa. Nakita niya si Kristo at nakita niya isang liwanag ng pag-asa. And there he goes. Lumapit siya. Mga magulang ko at mga kapatid, ito po ang sitwasyon natin. We just don't know. Pero we were formerly like this bago dumating si Kristo. I'd like to open sa Ephesians 2, please, verse 1. 1 to 4 lang. Let's see. Ephesians 2. As for you, you were dead in your trespasses and sin. Just like this man who is dead, who's living in the tombs, considered dead. As for you, sinasabi dito ni Paul, kayo rin, mga patay din kayo sa inyong mga pagsalangsan at mga kasalanan. You were dead. Next verse, please. In which you used to live when you followed the ways of this world. So you followed the ways of this world. Who is the ruler of the kingdom of the air? So you follow the world and the ruler of the kingdom of the air. Who do you follow? Sino yung ruler of the kingdom of the air? It's the devil himself. It's just like this man na hindi makontrol ang sarili, hindi niya na kayang pigilan, wala nang pwedeng makapigil sa kanya, ganun din tayong lahat. Because we just follow the ways of the world and the ruler of the kingdom of this air. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Kagaya natin yung taong yun. Beyond control. Miserable. And are dead. The next verse says something like this. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature, following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. So we are like that demon-possessed man. Pero in verse 5, meron lang salita doon, but, right? But God made us alive with Christ. Is that verse 4? First, verse 4 pa. Ephesians 2:4. So 3. But God. Ito yung punto na yung sinasabing, but God, because of His great love for us, God who is rich in mercy, and then, susunod na verse, made us alive with Christ. So dito nagkaroon ng new beginning ang bawat isa sa atin. And the only one na po pwedeng magbigay ng beginning sa inyo is Christ Himself. Now look at this. Balik tayo sa chapter 5 ng Mark. Look at this in chapter 5. Yung susunod na verse, I think that is in verse 6. When he saw Jesus at a distance, all right? It is in verse 6. Now, verse 6, no, Mark 4. Mark 4. But when, 5, I missed that. 5, 6.
Verse 5 lahat na. Verse 5. Mark 5, verse 6. Alright. When he saw Jesus from the distance, he ran and fell on his knees in front of him. Verse 7. He shouted at the top of his voice. Now, look at this. Yung tumakbong papalapit, that's the man. Pero yung sumigaw ng malakas na boses, it's not the man. Sino yun? Ang sabi dito, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" It's not the man, but it's the demon, it's the devil inside him. Swear to God that you won't torture me. Next verse. For Jesus, he said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Nang lumapit yung lalaki, he just said, "Come out, evil spirit, out of this man." And so nagsalita yung demonyo, and sinabi, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High? Swear to God that you won't torture me." Swear to God that you won't torture me. So kilala ng demonyo, kilala ng diablo kung sino si Jesus Christ. Alright? In verse 9, look at this. Then Jesus asked him, "What is your name?" So what is your name? Dito makikita nyo kung ano ang gravity nung possession ng taong ito. Tinanong ni Kristo, "What is your name?" Ang sabi ng demonyo, "My name is Legion." So gaano siya katakot kay Kristo at that particular time? Kasi alam niyo kung bakit siya katakot? There's just this one reason. Because Jesus Christ is going to actually itatapon siya sa abyss at the moment. He has the power to do that. He has the power to do that. Pero nakiusap siya sapagkat hindi pa raw niya time in some verses. And sabi niya, "What is your name?" "My name is Legion," he replied. "For we are what? Many." The word legion, pag sinabi mong legion, it composes of 6,000 soldiers. So it was believed na yung nagpoposes sa isang lalaking yon, kanya pala siya napakalakas at walang pwedeng mag-subdue sa kanya, is 1,000 evil spirits. That's so strong. And then look at this. Look at this. Nakiusap yung susunod na verse, please. Ito yung pakiusap nung masamang spirito. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Paulit-ulit. Wag mo kaming paalisin dito sa area na to. Next verse, please. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. So may mga baboy. Mahihilig sa inyo sa baboy. Maraming lechon ngayon. Tingnan nyo lang to. A large herd of pigs were feeding on the nearby hillside. Next verse, please. The demon begged Jesus, "Send us among the pigs." Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam yan. Yan, definitely. Hinanap ko yan bakit sa pigs? So maraming nagsasabi, pero ako hindi ko alam. Pero siguro, this is one thing that you have to realize. In those days, na po pwedeng iposes ng diablo ang tao at ang hayop as well. Allow us to go into them. So yan ang pakiusap nila. At hindi pa nalaw nila time para ma-torture. There will be a time. Alright. Alam nyo, look at this. Next verse, please. He gave them permission. Kung wala siyang permission, hindi obra, but he gave them permission. And the evil spirit came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in numbers. Look at this. Rushed down to the steep bank, into the lake, and were drowned. So patay lahat din sila. Yung mga pigs namatay. And we don't know what happened to the evil spirits. And look at that. Yung taong walang pag-asa. Yung taong talagang gusto nang mamatay. Yung taong kahit na anong gawin nino man, wala nang controls definitely. Parang tayo lang din yan di ba? O sana huwag kayong masasaktan sa akin dahil gusto kong magsimula ng yung the word anymore, naiisip-isip ko, minsan may simula lahat talaga at nagiging uncontrollable. For example, New Year pa naman pero di bali na. Yung mga mahilig sa inyong
manigarilyo, kailan ba nagsimula yon? Di ba sa simula lang ano lang, tikim-tikim lang? Sip lang. Pagkatapos, sip na rin. Minsan, nakakaisa lang dati. Nakakadalwa lang. Tapos, ngayon naging isang kaha na. Isang linggo. Tapos naging isang kaha, isang araw. Ganun lahat eh. You know, sa situations ng pagka hindi mo talaga tiningnan at i-focus ang sarili mo sa Diyos, kay Kristo, there will be a time in your life that you cannot control anymore. There's the word anymore. Siya nga pinipigilan na ng marami, hindi pa rin eh. Ikaw din, kahit napigilan ka marami, hindi mo makontrol. The same din sa inom-inom. Kunti-kunti. Madami-dami. Wala na, hanggang hindi makontrol. The same din ito sa pornography. Sa pornography, dati sisilip-silip ka lang. Then suddenly, pag nag-iisa ka na, kahit na ano na, pwede nang gawin. And definitely, akala mo, hindi makakasakit sa iyon. You're wrong. Darating ang araw na hindi, pati sarili mo hindi mo na kayang kontrolin, and pati yung mga ibang tao hindi mo napapakinggan, you can be uncontrollable. How are you going to have a new beginning? Alam niyo who's the power of for the new beginning is Christ. Si Christ. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live. So if you want a new beginning, then focus on Christ. Magbalik ka kay Kristo. Dapat magkaroon ka ng panibagong relasyon sa Kanya sa New Year, so sa 2026. Kasi kung noong 2024, lumapit ka ba kay Kristo? Nagkaroon pa ng panibagong relasyon ikaw at ang Panginoon mo si Kristo. Nang nakita mo ba siya, kagaya ng taong yun, talagang wala ka ng pag-asa, pumunta ka sa Kanya, lumuhod ka, Panginoon, tulungan mo ko, hindi ko kaya to. At siguro dapat yung mabago sa atin, to have a new beginning, get back. Establish a new relationship with Christ. That is the only hope. That's the only hope. The power of the new beginning is in Christ. Because why? Because Jesus Christ, sabi niya, all power on earth and in heaven is given unto me. All power. That's the powerful Christ that we have. Is the power of the new beginning. And so if you want to start all over again, siguro nasa matindi kang bisyo o kaya nasa matindi kang pagsubok sa buhay o kaya meron kang kinaharapan ng talagang napaka matinding problema na hindi mo alam kung paano simulan. And minsan nafe-feel mo na, ano kaya, magpakamatay na lang ako. Kasi wala na rin lang naman akong pag-asa. Hindi ko na magawang baguhin ang sarili ko, wala nang nakakatulong sa akin. This man, itong taong to, ganun katindi, kawawa talaga. Hindi ko maiisip, no? Kakadinang umaga, iniisip ko yung sitwasyon ng taong yun na halos wala nang pag-asa, wala nang gusto lumapit sa kanya. Tinakwil na siya ng lahat ng tao doon sa lugar na yun. But then Jesus Christ gave for him. And the reason sapagkat gusto niyang magkaroon ng panibagong buhay yung taong yun. Nag-travel siya sa Sea of Galilee just for that one man. And he said, lumayas ka, masamang spirito. Lumayas ka sa Kanya. We need a new encounter with Christ. If you want to restart your life, Christ is the power of the new beginning. Christ is the power. And merong twist itong story na to na napakaganda. Would you next verse, please. Look at this.
those tending the pigs ran off. So yung mga nag-aalaga ng baboy, definitely, reported this in the town and countryside of Gadara. And the people went out to see what happened. So ni-report nila yung mga nag-aalaga ng baboy. Siyempre siguro nagsumbong. Mantaka mo ilan yung namatay? 20. Alright, next verse please. Look at this. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legions of demons sitting there, dressed in his right man. Nakita nila dahil kasi alam nila hubad yun magmula pa. Nakita, ay nakabihis. Maayos, matino. Kung ikaw yung kapitbahay nun, anong mapapakiramdaman mo? Siguro dapat matutuwa ka ba? At nakita nila, nagbago. Pero ang naging pakiramdam nila is, look, and they were afraid. Next verse, please. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pig as well. Next. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. Grabe! Nagpunta yung mga tao, lumayas ka rito. Luluguhin mo yung negosyo namin. Grabe, pinalayas nila si Jesus Christ. Mantakin mo yung pinalayas nila si Kristo because of what He did to that man. Alam mo, minsan marami mga tao ganyan eh. Sa halip na matuwa dahil sa nangyari sa tao, dahil sa Panginoong Kristo eh, binigyan niya ng panibagong simula at pag-asa. Yung iba parang, mas maganda pa rin ang buhay ko. So, yung isa, iba ang kinuwento, iba ang naging impact sa buhay niya. Pero look at this second impact sa isang tao. Next, please. And Jesus was getting into the boat. Kanya talaga, ito lang pinuntahan niya. Kasi ito, matapos niyang mapagaling, he went into the boat. The man who had been demon-possessed begged to go with him. Grabe. Lord, sasama na ako sa iyo. Kung ikaw man, walang pag-asa at wala namang kapararakan ng buhay mo, ano pa nga yung nagpagaling sa iyo at nagbigay ng pag-asa sa iyo, sasama ka na, paliping ka na. Hindi na, kompleto na 12 apostol. Siguro hindi kulang pa yung 12 apostol, baka naging apostol pa to eh. He begged him, sama mo na ako. Look at this scene, sama mo na ako. Ako rin, kung saan mangyayari yun, sasama talaga ako kahit nang gawin niya. Kahit na doon lang ako sa dulo ng bangka, okay na eh. No? Kasi tignan niya sinabi ni Christ sa kanya, look at this, ikaw, pagka nagkaroon ka ng bagong simula sa Panginoong Kristo, ito rin ang sasabihin niya sa atin. Look at this. Jesus did not let him, but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Part ng new beginning nyo ngayong 2026 is this. Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. We are to affirm the new beginning that He has given to all of us. I-affirm natin yun sa ating mga pamilya. Tell them a story. Mantake mo, isa lang ang nangyari sa buhay niya, pinagaling lang siya. Yun lang ang story niya. Hindi niya kilala si Kristo. Hindi niya alam yung Pasko na siya ay pinanganak sa ganun. No. Ang kanya lang alam. Siya'y walang pag-asa. Siya'y hubo at hubad. Walang kaparalakan sa buhay. Kinamuhian ng mundo, kinahumihan ng mga tao. But yet, binigyan siya ng panibagong pag-asa ng Panginoon. At ito lang ang mensahe niya. Ito lang ang mensahe niya sa pamilya niya, sa lahat ng tao na kakilala niya. And look how he did it. Look how he did it. Next verse, please. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him.
And all the people were amazed. Decapolis. The word Decapolis means 10 cities. Grabe. Ang sumampalataya at na-amaze kay Christ sa ginawa niya because of that man. One man are 10 cities. 10 cities in Gerizim. Sa buhay natin na binago ni Kristo. Really need to tell it to people. Hindi mo kinakailangan malaman ng buong Biblia. All you have to do is just tell them what Jesus did for you. As we approach the coming of 2026, let us establish this in our mind. We see the need to have a new beginning, and that's for each and every one of us. We see the power of the new beginning, the Lord Jesus Christ. Our encounter with the Lord Jesus Christ, that's the power of the new beginning. And you just have to renew that relationship once again. And the third, let us affirm the power of the new beginning in our lives. Let's tell others. Let's tell others. Kung kayo naniniwala kay Kristo na meron lang ako, last na to talaga. Ayoko lang bitawan to pero pabayaan nyo nang medyo humaba na konti yung sermon ko. Meron lang kasi ako ikukwentong medyo mahaba-haba na konti pero sana umikli. Merong isang lalaki na may asawa na inatake sa puso. So definitely dinala siya ng asawa niya sa ospital. And then, in-examine yung lalaki. Nung in-examine yung lalaki, ang sabi nung doktor, iiling-iling, tinawag yung asawa. Yung asawang babae, tinawag. Halipo kayo muna kausapin ko bago ko kausapin ang bahala na ho kayong magsabi sa asawa niyo. O ano ba, doktor, kamusta po yung asawa ko? Medyo grabe ho yung health ng asawa niyo. Pero kung susundin niyo po kung sasabihin ko, mabubuhay siya. Paano po? Wag mong bibigyan ng konsumisyon ng asawa mo. Every morning, ipagluluto mo siya ng masarap na breakfast. Ikaw mismo, na may pag-ibig. Iyahain mo sa kanya. Pagkatapos, pag may pangangailangan siya, whatever it is, ibigay mo. Wag mo siyang uutusan kahit ano. Sa gabi, dapat lutuan mo pa rin siya ng paborito niya. At pagkatapos, bago siya matulog, mamasahihin mo siya. Huwag mo siyang pagagalitan, huwag mo siyang nanagin, huwag mo siyang bibigyan ng problema kahit na ano. Pag ginawa mo yan, may pag-asang mabuhay ang asawa mo. So, ikaw na bahala. So, yung babae, lungkot na lungkot. Nagpunta dun sa asawa. Han, anong sabi daw ng doktor sa kondisyon ko? Nung una, hindi makasagot yung babae, pero sumagot din. Han, sorry, mamamatay ka na. Okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mo na. Lahat po tayo mamamatay. Mamamatay ka. Mamamatay ka rin. Sabi mo katabi mo, hoy, mamamatay ka rin. Sa banal na kasulatan, may dalawang judgment na sinabi. Babasahin ko sa inyo. But I would like to read this first para makita nyo, ha? Okay? Revelations. Punta ka sa Revelations. Sa verse 20. I hope it's verse 20. Sandali kasi ano to
I think it's in verse... Alright, in verse 12, verse 20, verse 12, and verse 11 and 12. Okay? Chapter 20, verse 11 and 12. Pakinggan nyo to. Maganda to sasabihin ko for the new year. Look at this. Revelations 20. Alright, look at this. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Next verse, please. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened. I just would like you to notice the word books is in plural. And books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Pag namatay ka, sana wag pa ngayon, kasi mag-start ka ng new beginning ngayon eh. Pero if you die, look at this, you will be judged. First judgment is this, you will be judged by the books. Notice, yung books na yon are records of everything that you did on earth, whether good or bad. Alright? Kasi, the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. So, naka-record doon, alright, ang mga ginawa mong masama. Naka-record doon ang mga mabubuti na hindi mo ginawa. Naka-record doon ang mga sinabi mong masama sa kapwa mo. Naka-record doon ang mga inisip mong masama. Akala mo makakalusot yung mga inisip mong masama? Hindi. You will be judged according to what they had done as recorded in the books. God has a record of what you did. You will be judged according to what have you done. Next verse, please. The sea gave up the dead, and were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they have done. Next verse, please. The death Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Again. Dalawang libro binuksan, yung isa books, and then yung isa, balik mo sa verse 20. At sa verse 13. The next verse. This is the susunod na verse. No. I think it's 12. Earlier. Yeah. Okay. Nakita niyo yung another book was opened, which is the book of life. Now look at this. Isa lang yung libro na yon. Ano yung book of life? Yung books, yun ang judgment ng mga bagay na ginawa mo. Dun sa book of life, yun yung mga listahan ng mga tao na nalista doon dahilan sa ginawa ni Christ. Dalawa judgment na pinapakita rito eh. Yung judgment na binuksan ng mga libro at doon kayo judge sa mga ginawa mo. But there's another judgment. But this time it's just one book. At ang mga nakalista ron, hindi babanggitin yung mga ginawa nila. Kasi mga nakalista doon, sumampalataya sila sa ginawa ni Christ para sa kanila. Let's start a new beginning.
Ako pagka namatay ako, gusto ko isang libro lang ang hahatol sa akin. Isang libro lang. It's just the book of life. Sa ibang talata, that's the lamp books of life. Wherein, yung mga lahat ng ginawa mong laban sa kautusan, burado lahat, burado lahat, burado lahat. And there's just one reason kanya ka naligtas, because what Jesus Christ did for you and me. Let's start a new life. Let's start a new beginning. For those of you who want to start a new beginning for 2026, rise up and stand. Let us pray. Let us pray. Father, oh Father, salamat sa panibagong simula na ipagkakalob mo sa amin sa araw na ito, Father. Kagaya ng taong yun na wala halos kapag-apag-asa sa buhay. Marami sa amin, Panginoon, kagaya ng taong yun na may mga matitinding problema sa buhay, may mga problema sa kanilang pamilya, may mga problema sa kanilang mga anak. Nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay dahil sa mga karamdaman. Minsan nawawala na ng pag-asa. Minsan akala nila talagang gano'n na lang ang buhay, pero hindi, Panginoon. Nakita namin sa taong ito na bagamat halos kamuhian na siya ng lahat ng mga tao at gusto niya na talagang kitlin ang kanyang buhay dahil sa walang pag-asa. Pero nang makita niya ang Panginoong Jesucristo, nagdudumali siyang tumakbo. Sapagkat nakakita siya ng pag-asa kay Kristo upang magsimula uli ang panibagong buhay niya. Oh Father, sa araw na ito gusto namin ang panibagong buhay na kagaya noon. Na magsimula kami sa panibagong relasyon namin sa iyo. Ayusin namin, Panginoon. Maging sabik kami sa iyo gaya ng isang usang humahangos sa tubig ng bati. Sana ganun ang maging bagong relasyon namin sa iyo. Every morning sa buhay namin, Panginoon. Makipag-usap kami sa iyo sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng panalangin. Let us renew a relationship with you, a new beginning. Because we will die. We will die. We will all die. But then may isang muling panibagong pag-asa sa susunod na taon. Pag-ibayuhin mo ang buhay namin, maging palaging makinig kami, Panginoon, lagi sa kasabikan namin yun palagi. Let it be our delight, our joy to really, hindi lang makilala ka, kundi sana makilala mo kami. That you knew us as well. Father, as we pray, sana, Panginoon, ang iyong mga anak sa araw na ito na haharap sa malapit ng humarap sa panibagong taon. Ang gabay, ang patnubay, ang biyaya ay pagkaloob mo sa kanila na tunay, maging tunay ang pananampalataya nila, hindi yung pakunwari lang. Hindi yung palaging pag may okasyon lang at saka lalapit sa iyo, Panginoon. Kung may mga problema lang at saka lalapit sa iyo, sana hindi gano'n na maging relasyon ng mga taong narito, Panginoon. Kundi isang relasyon na totoo. Isang relasyon na alam na may tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas ng aming Panginoon sa Kristo, na naniniwala sa kanyang mga salita at umaasa sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Baguhin mo, Panginoon, ang aming buhay. Hindi na kami mangangako ng isang resolusyon, kundi ang nais namin, Panginoon, isang panibagong buhay, gaya ng lalaking iyon na inalihan ng demonyo. Gaya nung isang babaeng inaagasan ng 12 taon ng dugo at binigyan mo ng pag-asang panibagong buhay. Gaya ni Jairus na merong anak na namatay, na tapat pinagaling at binuhay mo, Panginoon, at nagkaroon siya ng panibagong simula sa kanilang buhay. Give us this new beginning in our life, Father, by the power of the Lord Jesus Christ. By the power of the Lord Jesus Christ, renew us, all of us, renew our lives. Ang biyaya ng Panginoon at ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak at ang pakikipisan, liwanag, tanglaw,
ng Espiritu Santo magbigay sa atin ng panibagong simula sa taong 2026